So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa live ni ah, ex-Captain Scout Ranger Captain Dado, mga kababayan. Kasi may title siya dito na Threat to National Security. So pakinggan natin, mga kababayan, kung anong ibig sabihin niya dito sa Threat to National Security. So eto na, pakinggan natin. ah, Impormasyon ni 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 Saldico at saka itong sinabi ni kapatid Amy Marcos, parang wala lang parang wala lang. Parang hindi yata naintindihan ng mga kababayan natin. So, gusto kong talakayin na itong lahat ng to ay napaka delikado sa kalagayan ng bansa natin. Kaya threat to national security. The President, Bongbong Marcos, is a threat to our national security. Hindi hindi ko ma-imagine kung siya ay lulun sa droga o addict, no? Tapos sa araw-araw na nagpapatakbo siya ng bansa natin, paano yun kung yung mga desisyon na critical, paano niya magagampanan yun? O kunyari, ang West Philippine Sea, ang West Philippine Sea, nagka-ano-ano doon, nagka-bangayan ang West Philippine Sea. Tapos nakatira siya. Hindi ba delikadong-delikado sa bansa natin, sa mga Pilipino, na ang presidente ay addict? Kasi wala sa tamang pag-iisip eh. Paano siya magkakaroon ng tamang desisyon kung addict siya? Paano susunod ang Armed Forces at ang PNP sa pagpapatupad ng mga polisiya ng gobyerno kung kunyari ang natsambahan ninyo, natsambahan ng AFP, yung pagkabangag ng presidente, ng commander-in-chief? Paano na? Pero sa mga nangyayari ngayon, lumalabas na parang baliwala lang eh. Parang tanggap lang ng AFP. Oo. Hindi ako maniwala na hindi nyo alam eh, na adik ang presidente. Hindi ako maniwala eh. So ngayon, ang pumapasok sa isipan ko, ano ba kayo? Bayad ba kayo? Pati ba kayo tumanggap ng baka? Pati ba kayo tumanggap ng pabor? O magkanong naging usapan nyo? Kung bakit hindi nyo na makita ang nakalagay sa mata nyo, dollar sign o whatever sign, peso sign. Kung nakuha kayo sa peso sign, ang cheap nyo naman. Parang, ang linaw-linaw, ang mga mamamayan, kitang-kita, nadinig, yung sinabi ni Amy, pero parang baliwala pa rin. Now, let me tell you, si Marcos, sa tingin nyo ba, mga Pilipino, mga kababayan, AFP-PNP, sa tingin nyo ba it would matter kung si Marcos ay hindi presidente? At it would matter to us kung hindi siya presidente, will it matter na siya ay bangag? Wala tayong pakialam dyan. Magpakabangag ka maghapon. Tumira ka ng tumira maghapon. Wala akong pakialam sa iyo. Wala kaming pake sa iyo. Ma-overdose ka, mamatay ka. Wala kaming pake. Nagkakaroon lang ng pake ang Pilipino kasi presidente ka ng Pilipinas. Hinalal ka ng taong bayan. 31 million ang bumoto sa iyo. 1 million lang ang shirt mo dun sa boto ni Inday Sara. Nagkakaroon kami ng salita, ng concern
ng kinakailangan igiit namin yung importansya ng sitwasyon natin ngayon ay hindi pwede na ang isang presidente baliw sa droga, bangag. Hindi pwede. Kung hindi ka presidente, pakialam ko. Pakialam ko sa'yo, putragis ka, mamatay ka, okay lang sa akin, wala akong paki sa'yo. Yan, si Marcos, si Bongbong Marcos, bangag yan. Ngayon, hayaan mo siya. Kagustuhan niya yun eh. Hayaan mo siya matukhang, kaya hayaan mo siyang ma-EJK. Hayaan mo siya. Pakialam nyo, buhay niya yan eh. O, di ba? Buhay niya. Pakialam nyo ba kay Bongbong? Kung nagpaka-droga siya, maya't maya, sumisinghot siya, may white powdery substance. Wala tayong pakialam. Wala kayong pakialam kung bangag yan. Wala. Kung hindi siya presidente. Pero presidente siya ng Pilipinas. Kaya every Filipino has the right to question his ability to lead us as the president. Kung siya ay may tama sa droga, sa utak niya, nakukulta na sa droga. Because every decision, everything that he does, everything that all the agencies of government ang ginagawa, lahat ng sanghay ng gobyerno, lahat ng empleyado ng gobyerno, nasa kanya yung responsibilidad. Can you imagine na mapagera tayo with China at may under the influence of cocaine yung gago na yan? Ha? Can you imagine? Bongbong, makinig ka, ha? Okay kung magpakabangag ka okay. Kung hindi ka presidente ng Pilipinas, pero mahiya ka. Putragis presidente ka ng Pilipinas. Di ba? Mapapagera tayo na walang saysay, maraming mamamatay dahil sa yung state of mind mo. Wala sa hulog. Kasi bangag ka nga eh. Tapos, yung mga flood control project na yan, dahil sa pagkabangag mo, pirma ka ng pirme. Pirma ka ng pirma at sumigi-sige, yung mga nakapaligid sa'yo, yung pinsan mo, nagnakaw na nagnakaw. Ilang baka? Ano sabi? Ha? 2 baka. Kada buwan. Nang putya yan, no? 2 baka kada buwan. Ano yun? Grabe kayo. Bukod pa yun doon sa insertion. Paano nga bangag eh? Paano nga may problema sa droga? So, ang ano ko, bakit pinapayagan ito ng ating kasundaluhan? And we are expecting the armed forces, the PNP. Putragis kung kunyari ang simpleng tao, nakita mo, adik, hulihin eh. Ito, presidente ng Pilipinas, hindi nyo galawin? Hindi nyo magalaw? Presidente ng Pilipinas, pwede tayong isabak niyan sa martial law. Pwede tayong isabak niyan sa gera. Pwede tayong kung ano-anong gawin niyan na mapahamak ang bawat Pilipino. Kita mo yung mga policy decisions. Tapos yung mga salita niya na wala siyang paki. Tapos sasabihin niya yung kapatid niya, yung si Amy, hindi ko kapatid yan. Si Raulo, putragis. Kahit, meron siya admission doon, ha? Nung tinanong siya, anong masasabi mo kay Amy Marcos? Ang sagot niya, we should not wash our dirty linens, parang ganon, along that line, in public. So, ibig sabihin, may katotohanan yung sinasabi ni Amy Marcos. Kasi you shouldn't wash your linen in public. Huwag ka magpapakita na naglalaba ka ng marurumi mong damit ng pamilya na nakikita ng madla. Sinabi ni Marcos yun. Slip of the tongue eh. Pero kung tutusin, kung hindi totoo yung sinabi ni Amy Marcos, dapat ang sagot niya, hindi katotohanan. Wala yan, hindi totoo yan. Excuse me. Pero yung we shouldn't wash our dirty linens in public, expression na
yung baho mo, huwag mong ilabas sa publiko. Parang inaamin niya, yung may pagkabangag talaga siya. Addicted talaga siya. Na hindi dapat sinabi ni Amy Marcos. So, balik tayo. Yung sinasabi niya si Browner, General Browner, si Omet Browner, na sinabi ni Omet Browner sa media, sa taong bayan, na kinakailangan lumaban ang AFP ng 20 to 30 days. Hold out. 20 to 30 days. Tayo muna ang lalaban. Tayo muna unang lalaban. Hintayin natin after 30 days na tayo yung nakikipaglaban bago dadating yung Amerikano. Sipin niyo yung danger nung may presidente ka, commander-in-chief na addicted, na wala sa tamang pag-iisip. Anytime, pwede niya sabihin, boom, laban na. Anytime, pwede niya sabihin, yung Navy, yung Coast Guard, banatan nyo ng water cannon o whatever, banatan nyo na ng baril, pak, 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 pak. Tapos gera na tayo. 20 to 30 days. Ang problema, umaasa sa mga Amerikano na hindi ka sigurado kung dadating Amerikano. Ironclad sa design Amerikano. Paano kung ayaw pumayag ng Congress ng Amerikano? Na i-honor yung Mutual Defense Treaty kasi may technicality, kasi yung West Philippine Sea hindi sakop dun sa usapan, o kaya kung ano-anong ek-ek ang sabihin nila. Hindi, wag ka sasamak sa gera dyan. Kaibigan natin ng China eh. Kaya, paano na? Hirapan ako nga. Paano na? So, paano kung di dumating Amerikano? Tapos napalaban tayo. Kaya sinasabi na tayong mga kababayan, SFGF, at kung sino man, ay maganda na tulungan ng AFP na lumaban. Nakakainis nakakapikong kay AFP Gusto nyo tulungan namin kayo, pero kayo ayaw nyo tulungan yung taong bayan. Dahil sa inyo, dahil sa hindi nyo uphold the Constitution, follow the chain of command. We're loyal to the Commander-in-Chief. Mga salita ninyo, defend the Filipino people. Paano nyo dinedependahan yung taong bayan, ninanakawan na nga, wala pa rin kayo. Anong ginagawa nyo? Wala. Sinabi na nga bangagang presidente, anong ginagawa nyo? Wala. Parang baliwala lahat Why? Are you paid? Or you are just simply stupid or incompetent na mga commander na hindi nyo nakikita, yung nakikita namin? Gusto nyo bang umabot talaga tayo sa hindi magandang sitwasyon? Because nananahimik kayo. O palagay natin, nagkagera. O paano na? Hindi dumating Amerikano. Paano? And then itong Bongbong Marcos, yung bangag niya na pamilya, lilipad lang sila for a safer place. Pwede Guam, pwede Hawaii, pwede mainland, pwede Europe o whatever. Basta iwanan tayo. O sino ngayon ang kawawa? Tayo. Sino ngayon ang enjoying? Sila. Dala pa niya, baong pa niya yung kanyang mga cocaine. Snip, 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 snip. Kawawa tayo. Ang kinakaasaran ko, bakit ganyan na lang ang reaksyon ng taong bayan? At ng AFP, ng PNP, at ng lahat, halos lahat. Parang, hindi ba kayo seryoso sa buhay? Hindi ba kayo, na, alam nyo na wala lang mangyayari sa peace rally. Alam nyo na delikado yung sitwasyon natin, kaya stress na kayo. Pero ang AFP natin, hindi na stress Wala lang So si BBM, kung sakasakali man inilugmok tayo sa gera with China, kawawa yung ating bansa na nagkakaroon din ng parang isip ang armed forces na iniisip nila, lalaban tayo. Andun sa tingin nyo, 30 days? Hindi, this will just be over in one day. Lahat sabay-sabay ang missiles, ganon.
Ano matitira sa command and control na structure natin? Wala. Malacanang, giba. Lahat ng kampo, giba. Wala na. Lahat ng mga key personalities, mga commander, timbog. May mga Chinese na rito, may PLA na dito. Di ba na namomonitor, may PLA dito? Ang dami na nila dito. Daan libo ang PLA dito. Mamonitor namin nationwide. And they are taking the cover of kung ano-anong mga pogo-pogo na yan, yung mga resort, yung mga negosyante, yung mga ganun ba. Pero pare-pareha silang may nakagupit na same age, etc. etc. So, anytime, may pwede silang mag-launch ng wala nang invasion, nandito na sila eh. Nandito na sila. So ano na ang sitwasyon natin? Baka pakahirap anong isipin ano. Tingnan niyo yung Ukrainian example. Ukrainian example. Si Zelensky, bangag din yun eh. Addict din yun si Zelensky. Ang pagkakaano sa kanya, bangag. Nasabi nung retired na official ng Amerikano, based on intel reports, bangag talaga. So, kaalay niya yung US. Ang isip niya, wala sa tamang tono. Ano nangyari? 1.7 million na Ukrainians patay or wounded, mga kanyang mga sundalo. 20 million more or less na mga Ukrainians umalis sa bansa ng ibang bayan sa takot na displaced. And then yung naiwan na Ukraine, wala, lasog-lasog. Tapos about 30% ng kanyang teritoryo nakuha ng Russia. Ayaw pa niya sumuko. Bangag nga eh. Na nag-hallucinate yung tao na iniisip niya na kaya niyang talunin ang Russia. Hindi naman papayag si Putin na matalo dyan. Even if they have to ask for the help of allies like China, North Korea, Iran, hindi sila papayag na matalo dyan. In fact, they want all of Ukraine, yung teritoryo. So, nag-usap si Putin at saka si Trump. Nagkaroon ng 28-point agenda, no, na parang magkaroon na ng peace talks. Pirmahan na lang ni Zelensky, pero ayaw niyang pirmahan. O di kawawa naman yung mga Ukrainians. Just one man plunge an entire country into chaos, into an uncertain future, and so much pain and suffering. It can happen to us because one man who is also not thinking properly, bangag, and we allow him to still be there in Malacanang. The AFP is allowing it na nandun pa rin siya. It can happen to us anytime na magkagulo kasi this bangag na president, this drug-addicted, drug-crazed president might one day masama ang gising, masama ang timpla, isipin niya, girayin na lang yung China para hindi siya matanggal sa pwesto. Kung hindi na rin lang, kung ayaw nyo sa akin maging presidente na, hindi ako papayag na ang Inday Sara ang papalit sa akin. Sisirain ko na lang ang Pilipinas. Ganon ang utak kunwari ng lulun sa droga. You see how dangerous it is right now for us. This guy, BBM, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., is the #1 threat to national security right now.
I don't know, Mr. Anyo. Bok, I don't know how you are thinking, no? Pero wala naman yan, Bok, sa kung ilan ang estrella at ano yung pinagdaanan mo. Pa, Mista, ang ano ang linaw-linaw Ang linaw-linaw na threat to national security ang isang presidente na question mark kung siya ay lulun sa droga o hindi. At the very least, ang dapat, i-require ninyo yan, i-require ninyo, huwag kayo natatakot na presidente yan. Mas matakot kayo sa taong bayan. Matakot kayo kasi lahat ng kapangyarihan ninyo, lahat galing sa taong bayan. Kami ang taong bayan ng amo. Matakot ka sa asawa mo, amo yung taong bayan. Yung asawa mo, si Jean, part ng taong bayan. Ay, nako. Ano inisip nyo? Nahiya kayo sa presidente? Natatakot kayo? Tanggalin kayo? Ano ngayon kung tanggalin kayo? Isipin niyo yung ginagawa niyo yung tama. You tell him he should be subjected to a hair follicle drug test to make it clear, to dispel whatever is what was stated by the sister and whatever are the evidences na lahat ng circumstantial na ek-ek na yan, simula nung pagkabata nila hanggang sa ngayon, na siya ay isang ng droga, na nag-take ng droga. Kaya nga, ano ba kayo? AFP, Omet Browner, isa ka pa, Gibo, ano kayo? I-subject nyo sa drug test yan. Threat to national security talaga yan, hindi biro-biro. Hindi biro-biro. And the entire country might become a Ukraine. Na anytime bitawan ng Amerikano, wala ka. And this Zelensky guy na bangag din ng utak, feeling niya mananalo siya sa Russia. Sige laban. Ayaw niya, reject lahat ng peace proposals ni Trump. Oh. Okay. Ibahin natin yung kamad. Isipin ninyo, would it matter para sa inyo na ang presidente ng Amerika ay bangag? Would it matter? Of course. Pucha, isipin mo, presidente ng US bangag. Putang na, anytime pwede niyang i-push yung button ng nuclear weapon and then mag-create ng gera. Buong mundo damay. Kaya nga, very important na kunyari ang isang US na presidente ay sabihin merong impormasyon that is taking drugs or cocaine or whatever, ay biglang delikado, buong mundo. It's a threat to the global security. Right now, you see how important it is na ang isang presidente malinis yung utak, yung build of health niya, because whatever he thinks, whatever he says, whatever he does has an implication on every Filipino sa atin in our level. In the case of a Philippine president, has something to do, will affect every Filipino. So, ayun mga kababayan, no? Kaya pala ang title ni Captain Dado, Threat to National Security, dahil nga sa pahayag ni Senador Amy, no, na hindi umano'y addict itong si PBBM, mga kababayan. Kaya ito si Captain Dado, mga kababayan, ay nangangamba na baka sa galit ng taong bayan, itong si PBBM ay di umano'y baka makipagkira na daw sa China, mga kababayan. Ito yung sabi ni Captain Dado, mga kababayan. At delikado daw ito kasi nga ay itong AFP pati CDND secretary daw ay tila hindi daw gumagalaw, no? Parang baliwala lang sa kanila, mga kababayan, yung nangyaring pahayag
ni Senador Amy Marcos. Sana daw mga kababayan, para maging transparency, ay magsagawa ng live hair follicle test para talagang mapatunayan, no, na yung paratang ni Senator Amy ay hindi totoo, mga kababayan. Sana gawin ito ng Malacanang, no? At para rin sa mga nakararami, lalo na sa taong bayan na nagtataka at nangangamba rin. So yun po mga kababayan, hindi ko na po tatapusin ng mahaba tong live ni Captain Dado. 2 hours po yung kanyang live. So hanggang dito na lang mga kababayan. Mag-comment po kayo. Kayo mga kababayan, may tiwala pa rin ba kayo sa gobyerno ngayon, lalo na sa isiniwalat ni Senador Amy Marcos? Mag-comment kayo. Kung wala kayong tiwala, sana mag-comment kayo ng kailangan mag-live ng hair follicle test, no? Para kay PBBM at sa kanyang pamilya. Para mapatunayan nila na yung paratang ni Senador Amy hindi totoo. Gawin nila yung mga bagay na gusto ng taong bayan para talagang transparent, no? So mag-comment kayo mga kababayan kung pabor ba kayo dito sa gustong mangyari ni Senador Amy at ito rin si Captain Dado at ng taong bayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago dyan, mag-comment kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.